Hindi laging mahinahon si Jesus. Ang templo ay dapat banal, hiwalay, tahimik, isang lugar kung saan lumalapit ang tao sa Diyos, kung saan may panalangin, kung saan may tunay na paghahanap. Pero sa araw na iyon, iba ang tunog. Hindi tahimik, hindi banal, maingay, magulo, punong-puno ng kalakalan. May nagbebenta ng hayop, may nagpapalit ng pera, may nagtataasan ng boses para sa presyo, para sa kita, para sa sistema. Ang pagsamba, hindi nawala, pero natabunan ng negosyo, ng kaginhawaan, ng isang anyo ng relihiyon na mukhang tama sa labas. Pero wala nang laman sa loob. At sa gitna ng lahat, pumasok siya. Hindi nagmadali, hindi sumigaw, hindi agad kumilos. Tumingin siya at nakita niya ang lahat. Hindi lang ang ingay, kundi ang ibig sabihin nito. Isang lugar na dapat naglalapit sa tao sa Diyos, ngayon ay humaharang sa kanila. Isang sistemang sinasabing tumutulong, pero ginagamit ang tao. At sa sandaling iyon, hindi siya nakipagtalo, hindi siya nagpaliwanag. Kumilos siya, binaligtad ang mga mesa, nagkalat ang mga barya sa sahig, nagulat ang lahat. Biglang nagbago ang tunog, mula ingay, naging katahimikan. Ang bahay ko ay dapat bahay ng panalangin. Pero ginawa ninyo itong pugad ng magnanakaw. Hindi ito basta pagkagalit. Ito ay paglilinis. Ito ay pagtutuwid. Dahil ang nangyayari roon, ginagawa sa pangalan ng Diyos, pero malayo na sa Kanya. At minsan ang mukhang pagsamba ay palabas na lang. Minsan ang nakasanayan ay mali na pala. Minsan ang mga sistemang pinoprotektahan natin ay siya ring dapat wasakin. At kapag pumasok ang katotohanan, hindi ito nakikisabay. Binabago nito ang lahat. Inilalantad, binabaliktad. At ang mga taong kumapit sa sistemang iyon, hindi ito basta tinatanggap. Nilalabanan nila, tinatanggihan nila. At doon nagsimula ang plano laban sa Kanya. Dahil sa sandaling nilinis niya ang templo, doon nila napagdesisyonan na kailangan siyang tigilan.